So again, we're going to discuss the graphs and types of functions. So after we have discussed linear and quadratic, doon tayo ngayon sa ibang types ng functions. Doon muna tayo sa rational, exponential, logarithmic, and radical. So first, we have rational functions. So by definition, since we are talking of a rational function, and from the word ratio, so meaning we have a function expressed as a ratio, or we have an algebraic fraction. A rational function is expressed in the form y equals function of x over function of x. So meaning both numerator and denominator are functions of x. So pwede rin dyan magkaroon ng constant. So to sketch the graph of a rational function, so we're going to find first the domain and the range of the function to determine the horizontal and the vertical asymptotes. So kailangan munang hanapin natin yung domain at yung range. Base doon, makikita mo kung ano ang kanyang vertical at horizontal asymptotes. So ano ba ang tinatawag na asymptote? An asymptote is a line that the curve approaches, but the curve will never touch or cross the said line. So lalapit yung curve sa line na yon, pero hindi siya ron magko-cross. So gaya dito, ito yung ating horizontal asymptote. Ito yung curve natin. So yung curve ay mag-extend na mag-extend yan, pero hindi yan tatama doon sa line na to, sa asymptote. Sample tayo. So we're going to find the domain and range of the following and sketch the graph. Number 1, y equals 2x over all over x plus 3. So meron ka dyang y, function of x. Again, to determine the domain of the given function, we're going to express that given function as y equals function of x. Ibig sabihin, dapat yung left side ay y lang, yung kabila ay puro variable na x. Variable na x na may kasamang constant. Pwede ganun. Kagaya dito, meron ka dyang y sa left side. Ito ay variable lang na x. So ngayon, yan ay y function of x. Meron kang y in terms of x. So remember that a fraction will only be defined if the denominator is not equal to 0. So bawal kasi mag-0 ang denominator ng fraction. Pag nag-0, yan ay magiging undefined. So ngayon, para makuha natin ang domain ng function na yan, since ang denominator ay x, so ang gagawin mo ngayon, we're going to equate the denominator to 0. Sabihin, bago mo ito gawin, equate sa 0 ang denominator, dapat yan muna ay y equals function of x. So ayan, nakaayos na siya dyan. Y equals function of x. So fraction yan. Bawal ito mag-0. Ngayon, kailangan nating alamin yung value ng x na magsi-0 yung denominator. So, x plus 3 is equal to 0. Solve for the value of x. Transpose lang tayo. X equals negative 3. Ibig sabihin, negative 3, ang value na magbibigay ng denominator na 0. So, negative 3 plus 3, magsi-0 ang ating denominator. So, ibig sabihin yan, bawal yung negative 3 sa ating denominator. So, the value of x, which is negative 3, will make the denominator equal to 0. Thus, this value is not allowed in our denominator. So, bawal ang negative 3 sa x. Kaya ang ating domain ngayon is all real numbers except negative 3. So, siya lang ang bawal sa ating denominator, bawal sa x. So, our domain, x must not be equal to negative 3.
Next, dun tayo sa range. So, same procedure tayo sa range. Kanina sa domain, meron ka dong y function of x. Dapat naman dito meron kang x function of y. Mabaliktad mangyayari. Kaya ayos sa equation. So we're going to solve for x in terms of y. Kanina meron ka dong y in terms of x. Kaya kasi meron kang y function of x. So meron ka dong y in terms of x. Gagawin mo siyang x function of y naman para maging x in terms of y. Ibig sabihin, x lang dapat sa left side. Sa kabila, y variable naman tayo. Sige, so initially, we have y equals 2x all over x plus 3. So, kailangan niya maging x lang dito. Ito naman yung puro y. Ayusin natin. So, ito ay y equals 2x all over x plus 3. So, itong y, yan ay whole. Kaya yan ay over 1. So, meron ka diyang y over 1. Then, by cross multiplication, cross multiply, di ba? Y times x plus 3, 1 times 2x. So, yun siya. Ano? Cross multiply tayo. Then, multiply natin. Magiging xy plus 3y equals 2x. So, kailangan lahat ng x malipat sa left side. Yung walang x, lagay mo sa kabilang side. So, palit, transpose tayo. Ito, ililipat doon. Ito, ililipat dito. So, xy minus 2x equals negative 3y. We are solving for x. So, ang common niya ay x. Pwede mo siya i-factor out. Ilalabas yung x, may iwan na lang y minus 2 equals negative 3y. Then, to solve for x, we divide both sides by y minus 2. So, divide magkabila by y minus 2. Kaya ang x ay equals sa negative 3y all over y minus 2. Kaya meron ka ng x function of y. O x lang sa left side. Ito ay puro y na ang variable natin. So, kagaya kanina, ang range ay mga y values lang. So, we're going to solve for the value of y when the denominator is equal to 0. Sige, equate natin. Y minus 2 equals 0. Solve for y, transpose lang natin. Y equals 2. Ibig sabihin, pag ang y ay 2, magkakaroon ka ng 0 sa denominator. So, 2 ang bawal ngayon sa ating denominator. So, bawal na maging value ng y ang 2. Yun nga, the value of y, which is 2, will make the denominator equal to 0. Thus, this value is not allowed in our denominator. Kaya ang range natin ngayon ay all real numbers except positive 2. So, y must not be equal to positive 2. Yan ang ating range. O, graph tayo. Again, gawa tayo ng table. Naman tayo sa domain. Ang domain na nakuha natin, sabi dyan, lahat ng numbers except negative 3. So, bawal ang negative 3. So, para ma-graph mo yan na maayos, kung ito ang negative 3, kuha ka ng siguro tatlong numbers, tatlo sa kaliwa, tatlo sa kanan. Ito ang negative 3. Kanan niya, tatlo, negative 2, 1, 0. Negative 3, tatlo sa kaliwa, negative 4, negative 5, and negative 6. Kaya meron tayong negative 2, negative 1, 0. Sa kaliwa naman, negative 4, negative 5, and negative 6. Simulan natin. If x equals negative 6, ito ang ating equation, 2x all over x plus 3. Kaya meron kang 2 times negative 6 all over negative 6 plus 3. Negative 12, dito negative 3, ito ay positive 4. So, ayun yung 4. X equals negative 5, 2 times negative 5, all over negative 5 plus 3, ito ay negative 10, over negative 2, then we have positive 5.
Pag negative 4 naman, 2 times negative 4 all over negative 4 plus 3, negative 8 over negative 1, we have positive 8. And for negative 2, 2 times negative 2 all over negative 2 plus 3, negative 4 over positive 1 is negative 4. So, yun yan. If x equals negative 1, 2 times negative 1 all over negative 1 plus 3, we have negative 2 over positive 2, kaya meron ka negative 1. And pag 0, 2 times 0 all over 0 plus 3, meron ka 0 over 3 or equal yan sa 0. So, yun yun, 0. Kung tayo ngayon sa pag-graph. Sabi dito, kanina sa domain natin, bawal ang negative 3. So, yung negative 3 na x, yun ang ating magiging vertical asymptote. So, ito yun, negative 3. Yun yung sa ng broken lines. Gawin mo ng broken line yan. Yan ngayon yung ating vertical asymptote. Same with y equals 2. Kasi bawal ang 2 sa y, so siya ngayon yung horizontal asymptote natin. So, y equals 2. Meron tayo panibagong broken line dyan. Ito ngayon yung ating horizontal asymptote. I-graph natin. First, we have negative 6 ang x. Ang y ay positive 4. So, ito yun. No. So, yan. Next, we have negative 5, positive 5, which is negative 5. Ito yung y na positive 5. Ito ngayon yung point. Then we have negative 4, 8. This is negative 4 and positive 8. So, yun. Ito yung point natin. Saka mo siya ngayon i-connect. So, yun. Itsura ng graph. Sabihin yan, itong graph natin ay mag-extend dito, papunta doon sa napakalayong point pa, pero hindi siya sasalat sa line na to. Ito rin, yung graph na yan ay extend dyan upward, pero hindi siya sasalat sa ating vertical asymptote. Doon tayo ngayon sa tatlong points sa kaliwa ng negative 3. We have negative 2 and negative 4. Negative 2 and negative 4. So, ito yan. Then, we have negative 1 and negative 1, negative 1, negative 1. So, ito. And we have next, 0, 0. So, ito yun. Then, connect natin yan. Curve din yan. Pag connect natin. So, ito. Again, ito. Mag-extend dyan. Pero hindi yan sasalat sa ating horizontal asymptote. Ito rin. Mag-extend dyan downward. Pero hindi yan sasalat sa ating vertical asymptote. Sige. Ito ngayon yung graph ng y equals 2x all over x plus 3. So again, ang domain mo dyan ay lahat ng real numbers except ito, negative 3. Ang range mo naman, ganun pa rin. All real numbers except sa horizontal asymptote which is y equals 2. So bawal ang 2 sa y or range natin. Bawal naman ang negative 3 sa domain. Okay. We have horizontal asymptote and we have vertical asymptote. Next, number 2. We have y equals x minus 2 all over 2x minus 1. So, same procedure lang tayo. Kailangan naka-express mo na yan as y function of x para makuha yung domain. So, ayan, tama naman na yan. Y, and then ito ay puro variable na x. Then again, para makuha mo ang domain, dapat ang denominator ay hindi equal sa 0. Kaya gawin natin, equate the denominator to 0. So, 2x minus 1 equals 0. Transpose yung 1. Divide by 2, x equals 1 half. So, nag-transpose lang tayo ha. Divide by 2. Diba, nilipat natin. 2x. So, equals 1 yun.
Then we divide both sides by 2. So magka-cancel yan. Kaya ang x equals sa 1/2. So yun yung nakuha natin na value ng x. Tuloy natin. So ibig sabihin yan, yung 1/2 ay bawal sa x. Kasi nga siya ang magbibigay ng denominator na 0. So domain natin is all real numbers except 1/2. So x must not be equal to 1/2. Now for range naman, same procedure tayo kanina. So we're going to express the given function in terms of as x in terms of y, or x equals function of y. So again, originally we have y equals x minus 2 all over 2x minus 1. Again, kaya kanina ito ay naka-over sa 1. Kaya tayo mag-cross multiply. Now by cross multiplication, y times 2x minus 1. Then 1 times x minus 2 is equal to x minus 2. Multiply mo yan, 2xy minus y equals x minus 2. So again, lahat ng x ay dapat nasa left. Yung walang x, ilagay sa right side. So ililipat ito. Ito rin, lilipat. Kaya meron tayong 2xy minus x equals positive y minus 2. Ang common ng dalawa ay x. So ilabas yung x. X, 2y minus 1 na lang. Factor out So nilabas mo yung x na iwan 2y. Ito, nilis yung x, may iwan 1. No, kasi meron niya coefficient na 1. 1x. So 1 lang maiiwan. Pag nilabas yung x. Equals y minus 2. Yan again, we divide both sides by 2y minus 1. Kaya makukuha mo ngayon, x equals y minus 2 all over 2y minus 1. So meron na tayong x function of y. Then again, ang range ay y values. So doon tayo sa kanyang denominator, equal sa 0 yan. 2y minus 1 equals 0. Solve for y tayo, gaya kanina sa x. Transpose, 2y equals 1, divide by 2. So meron tayong 1/2. Y equals 1/2. O gaya kanina na 2y 2y equals 1. Sinosolve mo yung y. So divide both sides by 2. Kaya meron tayong 1/2. So again, bawal yung 1/2 sa value ng y. Yan kasi ay magbibigay ng denominator na 0. Then our range, meron tayong all real numbers except 1/2. So y is not equal to 1/2 for our range. Graph natin. So again, table tayo. Sabi sa domain kanina, ito yon. Lahat ng real numbers except 1/2. Sige. So bawal ng 1/2. Kung ito ang 1/2, kukuha ka sa kanan, 3. Whole number na agad 1, 2, 3. Ang kaliwa niya, 0, negative 1, negative 2. So meron tayong 1, 2, and 3. Then we have 0, negative 1, and negative 2. If x equals negative 2, so palitan lahat ng x ng negative 2, x minus 2 over 2x minus 1. Kaya meron ka negative 2 minus 2. 2 times negative 2 minus 1. Ito ay negative 4. Then, ito ay negative 5. Pag-add ng side numbers Negative 2 minus 2. Babaguhin nyo sign ng subtrahend. Kaya i-add nyo lang para mas madali. Negative 2 plus negative 2 is negative 4. Ganun siya Ito kasi ay magiging negative 2 minus 2. So, ang rule dyan ay babaguhin mo yung
sign nung pangalawa, di ba? Ito kasi operation minus. Diba ito ay positive. So, magne-negative ngayon itong isa. Saka ka mag-a-add. Kaya negative 2 plus negative 2, meron ka negative 4. Okay, at pag binasa mo ng diretso, negative 2, di ba? Ipa-plus mo yung negative 2, meron ka negative 4. Ito naman ay negative 4. Meron ka negative 4 minus 1. So, minus yun. Pag magiging negative ito, saan ka mag-a-add? Negative 4 plus negative 1, meron ka negative 5. So, ganun ginawa doon, ano? Erase natin. So, negative over negative, meron tayong positive, kaya yan ay 4 over 5. So, ito yun, 4 over 5. Next, x equals negative 1. So, negative 1 minus 2. So, ito ay negative 1 minus 2 is negative 3. Then, negative 2 minus 1, also negative 3. Kaya meron tayo negative 3 over negative 3. We have positive 1. If x equals 0, so 0 minus 2. Ito ay 2 times 0, kaya 0 minus 1. Meron ka negative 2 over negative 1. Then we have positive 2. If x equals 1, so 1 minus 2. 2 times 1 minus 1, negative 1 over positive 1, we have negative 1. If x equals 2, 2 minus 2, so masi-0 yan. Ito naman ay 3. 0 over 3 is 0. If x equals 3, we have 3 minus 2. 2 times 3 minus 1. So 1. 6 minus 1 is 5. Kaya meron tayong 1 over 5. So pagka-fraction, pwede kayo mag-approximate. Ano ba ang katumbas ng 4 over 5? Ano ba ang 1 over 5 sa fraction? 1 over 5 ay ilan? So this is 0.2. Ito naman ay 0.8. Sige, nakatumbas niya. Ano? Plot natin. So again, sabi kayo sa domain, bawal ng 1/2 sa x. Kaya yung 1/2 ang ating vertical asymptote. Same with y. So yun siya, 1/2. Gawa ka ng broken line ulit doon. Ito yung x equals 1/2. Same with y, bawal yung 1/2. Yun kayo ng ating horizontal asymptote. So ito yung y equals 1/2. Ito yung ating horizontal asymptote. Yung plot natin. Negative 2. Ito ang negative 2, saka 0.8. So, ito siya, ano, ayan, ano, halos malapit sa 1, approximate natin. So, ayun. Then we have negative 1 and 1. So, ito, angat ng kaunti. Then we have 0 and 2. So, 0, positive 2. Ito ngayon, tatlong points doon sa left ng 1/2. Connecta mo sila ngayon. So, ayun ang ating unang part ng graph. So, connecto mo yan, mag-extend dun yan, hindi yan sasalat sa ating asymptote. Next, dun tayo sa right, 1 and negative 1. Ito yung 1, ito yung negative 1, so ito yan. So, yun. 2, 0. Ito yun, 2, 0. Next, 3, saka 0.2. So, angat na kaunti sa x-axis. Sige, so yun. Then connect natin yan. Ito ay itsura ng curve niya. Sige. So, yan yung graph ng y equals x minus 2 all over 2x minus 1. So, again, ang domain yan, all real numbers except this asymptote, which is 1/2.
Same with range natin, lahat ng real numbers except the asymptote horizontal which is 1/2 also. So we have our horizontal asymptote and we have our vertical asymptote. So yan yung pag-graph at pagkuha ng domain and range ng rational function. Kunin nyo muna yung domain, saka yung range. Then, pagkakuha ng domain, malalaman mo kung ano yung bawal doon sa x. So, para ma-graph ng maayos, kukuha ka ng tatlong numbers sa kaliwa, sa kanan ng asymptote. And solve for y, sketch the graph.